So mga tol, alam na nga po natin na isa si Pinoy Carl-James Martin ang naka-sparring ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa Baguio. Kaya naman, sa exclusive interview kay Carl-James Martin ng batikang sports analyst at journalist na si JM Siyasat, sinabi ni Martin mga tol na marami daw siyang natutunan kay Tapales. Napakaganda din daw ng ipinapakitang training ni Tapales. All goods daw ang stamina. Magandang laban daw ang ipapakita nito sa Japan sa December 26 kontra kay monster na Oya Inoue. Sana nga daw manalo si Tapales. Isa daw sa nakikita ni Martin na advantage ni Tapales noong gamitin daw nito ang shoulder roll kay Akhmadaliev. Sana daw magamit din daw ni Tapales yung kay Inoue. Nakikita daw ni Martin na medyo mahihirapan daw si Inoue kay Tapales kung gagamitin daw niya yon. Natanong nga po si Martin mga tol kung ano daw ang masasabi niya sa speed and power ni Tapales. Sagot ni Martin, aminin man daw natin o hindi, talagang malakas daw si Inoue. Sa nakikita daw niya sa training ni Tapales, dagdagan pa daw nito ang pagpupursigi para maging matagumpay. So base nga po sa sinabi ni Martin, kailangan pang higitan ni Tapales ang lakas at speed. Kung makikita kasi natin mga tol kung paano lumaban si Inoue, talagang nasa Japanese na ang speed at power. Nang tanungin ulit ni JM Siyasat si Martin, ano daw ba ang susi ni Tapales para manalo kay Inoue? Ang speed daw ba? Power o conditioning? Sagot ni Martin mga tol, yung conditioning daw. Yun daw ang susi ni Tapales para manalo. Kung paano daw tatagal si Tapales sa laban at makita ang stamina at patient niya. Sa 3 weeks naman daw nila magkasama ni Tapales sa training camp, nakikita naman daw niya na desididong daw si Tapales. Pati nga daw ang enjoyment ni Champ, nakikita daw niya. Samantala, kung matatandaan, sinabi nga po ni Tapales sa mga interview sa kanya, pagdating sa lakas ni Inoue, kayang-kaya daw niya saluhin ang suntok nito dahil may mga nakaka-sparring daw siyang mabibigat at iba't ibang dibisyon. Syempre mga tol, iba yung sparring sa aktual na laban. 8 ounce kasi ang gamit na gloves kapag aktual na nabakbakan. Pero base nga po sa mga record ni Tapales mga tol sa boxing, totoo ngang kaya niyang tumanggap na malalakas na suntok sa mas mataas na dibisyon. Dahil 4 na beses na siyang lumaban sa featherweight division at 1 beses sa super featherweight, at lahat ng yan, pinanalo niya ang laban. Taong 2018 nga mga tol, nang harapin ni Tapales sa featherweight division ang Tanzanian boxer na si Goodluck Rema. Round 1 lang, knockout na kay Tapales ang dayong boxer nang ganapin sa SM North EDSA ang laban. Isang malakas na right hook nga po ang nagpabulagta sa kalaban at hindi na nakabangon pa. At dahil sa lakas ng suntok ni Tapales, halos hindi na makahinga ang dayong fighter. Nilagyan pa nga ito ng oxygen. Pangalawang tinalo ni Tapales mga tol ay itong si Fernando Vargas ng Mexico na maglaban sila sa catchweight ng featherweight. Isang right hook nga din po ang nagpabagsak sa Meksikano sa round 5. Bagamat nakatayo pa ang kontra sa bilang ng referee, pinatigil na ng kampo nito ang laban. Kaya panalo dyan si Tapales via technical knockout sa round 5. Pangatlong tinalo ni Tapales ang Meksikanong si Roberto Castaneda. Right hook nga din po ang nagpabagsak sa Meksikano sa round 1. Pagdating sa round 3, tinigil na ng referee ang laban. Kaya panalo si Tapales via technical knockout sa round 3. Pang-apat na tinalo ni Tapales mga tol ang kapwa Pinoy na si Edinson Sona sa timbang ng super featherweight division. 3 beses nga pong pinabagsak ni Tapales si Sonsona. Unang bagsak ni Sonsona sa round 1 nang tamaan ito ng body shot at muli itong bumagsak na masundan ng right hook. Pangatlong bagsak nang tamaan naman siya ni Tapales ng uppercut at doon na hininto ang laban. Panglimang nakalaban ni Tapales sa featherweight ay itong si Jose Estrella ng Mexico. Body shot naman ang nagpaluhod kay Estrella sa round 2. So ano sa tingin nyo mga tol? Masasaktan kaya ni Tapales si Inoue sa darating na laban nila?